Sa mundong ito, ang bawat pamilya ay parang isang piraso ng mamahaling tela. May mga hiblang tila ginto, sa kinang may mga disenyong akala mo ay perpekto sa ganda. Ngunit sa likod ng bawat maringal na borda, may mga buhol na pilit itinatago. May mga dumi na pilit ikinukubli ng mga tahi ng kasinungalingan. Akala ko ang pag-ibig ko kay Leandro ay ang pinakamagandang hibla sa aking buhay. Isang matibay na tahi na magbubuklod sa aming mga pangarap sa loob ng Hacienda Villacorta. Nanahimik ako. Nagbulag-bulagan. Hinayaan kong tapakan ang aking dangal sa ngalan ng pagiging isang masunuring asawa at manugang. Akala nila ang katahimikan ko ay kahinaan. Akala nila ang pagtitiis ko ay kawalan ng talino. Ngunit nagkamali sila. Ang karayom na ginamit ko sa loob ng maraming taon upang ayusin ang kanilang mga pagkakamali ngayon ay gagamitin ko upang tusukin ang kanilang mga mapagpanggap na puso. Ang telang sutla na naging bitag sa aking pagkatao ngayon ay gagawin kong lubid na sasakal sa kanilang kasakiman. Hindi lahat ng luha ay tanda ng pagkatalo. Ang sa akin ay nagsilbing langis na magpaliyab sa apoy ng aking pagbangon. Sa bawat tusok ng karayom, sa bawat hila ng hibla, unti-unti kong itatahi ang kanilang pagkawasak. Ako si Wilhelmina Villacorta Salvador. At ito ang kwento ng aking muling pagsilang. Isang pagsilang na hindi nadadaan sa iyak kundi sa isang malamig at kalkuladong paghihiganti. Dahil sa dulo ng bawat kwento ang tunay na may-ari ng lupa, ang siyang laging nananatiling nakatayo. Handa na ba kayong makinig sa tunog ng pagbagsak ng mga mapagpanggap? Maingat kong inilalatag ang bawat piraso ng beef tapa sa ibabaw ng mainit na sinangag. Ang amoy ng bawang at suka ay humahalimuyak sa buong kusina ng aming ancestral house dito sa Batangas. Ito ang paborito ni Leandro. Ngayong araw ang aming ika-5 anibersaryo ng kasal at gusto kong maging perpekto ang lahat bago kami tumungo sa munisipyo para sa donasyon ng ilang kagamitan sa ospital, isang tradisyon ng mga Villacorta. Habang hinihiwa ko ang hinog na kamatis, narinig ko ang mahinang pagtunog ng cellphone ni Leandro sa ibabaw ng counter. Nakabukas ang speakerphone. Akala niya marahil ay nasa labas pa ako sa hardin para kumuha ng sariwang rosas. Attorney Gardo, siguraduhin mo lang na walang butas ang dokumento. Konting tiis na lang. Kapag nakuha ko na ang pirma ni Wina sa mortgage papers ngayong umaga, wala na siyang silbi sa akin. Isasama ko na si Mara dito sa bahay. Siya ang tunay na reyna ng hacienda, hindi ang baog na yan. Ang boses ni Leandro ay parang isang matalas na labaha na humiwa sa aking pandinig. Hindi ako gumalaw. Hindi nahulog ang hawak kong kutsilyo. Sa halip, dahan-dahan ko itong ibinaba sa tabi ng mga kamatis. Ang bawat salita niya ay tila nagyayelong tubig na pumatak sa aking batok, pinapatay ang huling alab ng pag-ibig na itinago ko para sa kanya sa loob ng 5 taon. Paano ang matandang Escolastica, sir? Tanong ng boses sa kabilang linya. Si Mama, hayaan mo siya. Basta makuha natin ang lupa ng mga Villacorta, kahit sa nursing home ko pa siya itapon, wala akong pakialam. Ang mahalaga, ang magiging anak namin ni Mara ang hahawak ng lahat. Wina is just a bridge, Gardo. And today, I'm finally crossing it to the other side. Tumigil ang usapan. Narinig ko ang mga yabag ni Leandro papalapit sa kusina. Mabilis kong pinunasan ang aking mga kamay sa aking apron at humarap sa kalan, kunyaring abala sa paghahalo ng kape. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nakapapansing linaw ng isip na ngayon ko lang naramdaman. Good morning, mahal. Ang bango naman yan, sabi ni Leandro habang niyayakap ako mula sa likod. Naramdaman ko ang kanyang mga labi sa aking balikat. Dati ang haplos na ito ay nagbibigay sa akin ng init. Ngayon pakiramdam ko ay dinikitang ako ng isang malamig at madulas na ahas. Happy anniversary, Leandro, mahinahon kong sagot. Lumingon ako at ngumiti sa kanya. Isang ngiting praktisado, isang maskara na kasing tibay ng pader ng aming hacienda. Happy anniversary, Wina. You look beautiful today. Nga pala, may mga papeles na kailangang pirmahan mamaya bago tayo umalis. Para sa insurance natin at sa expansion ng farm. Alam mo naman, gusto kong sigurado ang kinabukasan natin, sabi niya habang kumukuha ng isang pirasong karne mula sa plato. Bago pa ako makasagot, pumasok sa silid kainan si Doña Escolastica. Ang kanyang marangyang tsinelas ay lumilikha ng tunog na tila nagmamarka ng kanyang teritoryo. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, palaging puno ng paghatol. Wina, bakit hanggang ngayon ay hindi pa nakahain ang almusal?
Ang bagal-bagal mo talagang kumilos. Kaya siguro hanggang ngayon ay tuyot ang sinapupunan mo dahil pati sa gawaing bahay ay wala kang silbi. Wika ng aking biyudang inang tahanan na biyenan. Naupo siya sa kabisera, ang upuang dapat ay para sa akin bilang tunay na tagapagmana ng mga Villacorta. Tiningnan niya ang pagkain na tila ba dumi ito sa kanyang paningin. Pasensya na po mama, sinisiguro ko lang na masarap ang almusal ni Leandro. Sagot ko ng walang bakas ng galit. Masarap. Ang kailangan ng anak ko ay tagapagmana, hindi ko 5 taon na wina. 5 taon na kaming nagtitiis sa'yo. Kung hindi lang dahil sa lupang ito matagal na kitang pinalayas. Leandro, ipakita mo na sa kanya ang dokumento. Huwag na nating patagalin ang paghihirap na ito. Inilabas ni Leandro ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Inilatag niya ito sa tabi ng aking tasa ng kape. Ang panulat na ginto na regalo ko sa kanya noong unang taon namin ay nakahanda na rin sa ibabaw. Mahal, pirmahan mo na to para hindi na tayo maabala mamaya sa selebrasyon natin. Malambing na sabi ni Leandro, ngunit ang kanyang mga mata ay parang agila na naghihintay sa kanyang biktima. Tiningnan ko ang mga papel. Special power of attorney, deed of mortgage. Sa bawat pahina ang pangalan ko ay nakasulat sa malalaking titik, handang isuko ang lahat ng pinaghirapan ng aking mga ninuno sa isang lalaking hindi man lang marunong magmahal ng sarili niyang ina. Leandro, sigurado ka bang insurance lang ito? Parang napakaraming pahina yata. Tanong ko habang dahan-dahang binubuklat ang bawat folder. Of course, mahal. It's just legal jargon. You know how lawyers are, they make everything complicated. Trust me, okay? Gagawin ko ba ang isang bagay na makakasama sa'yo? Sagot niya sabay hawak sa aking kamay. Ang kanyang palad ay basa ng pawis. Kinakabahan siya. Alam niyang ito na ang huling hakbang ng kanyang panluloko. Pirmahan mo na, Wina, huwag kang mag-inarte. Utang na loob mo sa amin na nanatili ka sa pamilyang ito sa kabila ng pagiging baog mo. Singhal ni Doña Escolastica habang kinakalampag ang kanyang kutsara sa plato. Huminga ako ng malalim. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Nakita ko ang aking sarili sa nakaraan, ang Winang laging sumusunod, ang Winang umiiyak ng palihim tuwing gabi, dahil sa sakit ng mga salita nila, ang Winang ibinigay ang lahat para lang maramdamang kabilang siya sa isang pamilya. Ang Winang iyon ay namatay na kaninang alas 6 ng umaga nang marinig ko ang tawag sa cellphone. Kinuha ko ang panulat. Naramdaman ko ang bigat nito. Tumingin ako kay Leandro diretso sa kanyang mga mata. Wala siyang nakitang takot doon, tanging isang malamig at malalim na katahimikan. Sige Leandro, pipirmahan ko ito, sabi ko. Isinulat ko ang aking pangalan sa huling pahina. Ngunit sa ilalim ng aking pirma, gumawa ako ng isang maliit at halos hindi mapapansing marka, isang lihim na senyales na itinuro sa akin ni Doña Gregoria. Noon isang markang nagsasabing ang dokumentong ito ay ginawa sa ilalim ng pamumuwersa at panlilin lang. Isinara ko ang folder at iniabot ito sa kanya. Ang mukha ni Leandro ay nagliwanag. Halos lumuwa ang kanyang mga mata sa tuwa habang mabilis na tinitingnan ang aking pirma. Thank you, Wina, you won't regret this. Sige, maliligo lang ako para makaalis na tayo. Mama, pakitawagan na si Attorney Gardo, sabihin mo, ayos na ang lahat, masiglang utos ni Leandro bago siya patakbong umakyat sa itaas. Naiwan kami ni Doña Escolastica sa mesa. Tumingin siya sa akin nang may mapang-uyam ng ngiti. Sa wakas may silbi ka rin. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng sapat na pera para makahanap ng maliit na apartment kapag tapos na ang lahat dito. Wika niya bago tumayo at iwan din ako. Nanatili akong nakaupo. Malamig na ang aking kape, kasing lamig ng aking pakiramdam. Kinuha ko ang aking sariling cellphone mula sa bulsa ng aking apron. May isang numero akong tinawagan. Hello, Attorney Santos, it's Wilhelmina Villacorta. Active na ang Phase 1. I-hold mo ang lahat ng accounts ng Hacienda Villacorta sa bangko. At tawagan mo ang security agency, sabihin mo may mga intruders sa loob ng aking pamamahay na kailangang bantayan ng maigi. Yes, the game has changed. Ibinaba ko ang telepono. Tumayo ako at dahan-dahang kinuha ang plato ng beef tapa na hindi man lang nagalaw ni Leandro. Direkta ko itong itinapon sa basurahan. Wala nang anibersaryong magaganap ngayong araw. Ang meron lang ay isang libing ang libing ng ambisyon ni Leandro Salvador. Lumakad ako patungo sa bintana at tiningnan ang malawak na lupain ng aking pamilya. Ang hangin ng Batangas ay humahalik sa aking mukha, tila bumubulong na handa na ang lupa para sa isang bagong itatanim. Hindi ako biktima, ako ang may-ari.
At ngayong umaga binalik ko na ang bawat tahi ng sakit na ibinigay nila sa akin. Hindi pa natatapos ang umaga nang marinig ko ang pag-ikot ng mga gulong ng isang sasakyan sa graba ng aming driveway. Ang tunog ng marahas na pagpreno ay tila isang babala na ang kapayapaan ng Hacienda Villacorta ay tuluyan ng wawasakin. Mula sa bintana ng aking silid, nakita ko ang isang itim na SUV. Bumukas ang pinto at iniluwa ang isang babaeng may suot na malaking salamin at hapit na bestida sa kabila ng sinasabi nilang kalagayan niya. Si Mara. Ang babaeng naging anino sa likod ng aking pagsasama kay Leandro. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Bawat hakbang ko ay tila isang ritual ng paghahanda para sa isang digmaan. Sa sala nakita ko na si Leandro na halos magkandaw-gaga sa pag-alalay kay Mara, habang si Doña Escolastica ay nakangiti nang malawak isang ngiting kailanman ay hindi niya ibinigay sa akin. Mag-iingat ka, Mara. Baka mapagod ang apo ko, malambing na sabi ni Doña Escolastica. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan na tila ba ang babaeng ito ang tunay na dugong bughaw sa pamamahay na ito. Ate Wina, tawag sa akin ni Mara nang makita niya ako. Ang kanyang boses ay tila huni ng isang ibon na pilit nagmamagaling puno ng pekeng paggalang. Sana ay hindi ako nagiging abala. Sabi kasi ni Leandro mas makakabuti para sa baby kung dito ako magpapahinga sa malawak na hasyenda. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang balat ay makinis, ang kanyang buhok ay maayos ang pagkakakulay at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Hindi siya mukhang isang babaeng naghihirap sa pagbubuntis. Mukha siyang isang mananakop na handang itanim ang kanyang bandila sa aking teritoryo. Hindi ka abala, Mara. Sa katunayan, matagal ko nang hinihintay ang pagdating mo. Sagot ko sa isang patag na boses. Nakita ko ang sandaling pagkagulat sa mga mata ni Leandro. Marahil ay inaasahan niyang maglulumpasay ako sa iyak o kaya ay magwawala sa galit. Wina, pinahanda ko na kay Pilar ang guest room sa tabi ng master's bedroom. Pero naisip ni Mama mas mabuti kung sa ancestral suite siya manunuluyan. Mas malaki ang espasyo doon para sa mga gamit ng baby saad ni Leandro na tila ba hindi niya kailangang hingin ang permiso ko para sa silid ng aking yumaong ina. Ang ancestral suite ay para sa mga Villacorta lamang, Leandro. Mariin kong sabi, ngunit bago pa sila makasagot, ay nagpatuloy ako sa isang malamig na ngiti. Ngunit dahil espesyal ang bisita niyo, sige. Ibibigay ko ang silid na iyon, doon siya nararapat manatili. Ang totoo, ang silid na iyon ay puno ng mga nakatagong surveillance cameras na pinalagay ko noong nakaraang buwan nang malaman ko ang kanilang balak. Bawat bulong, bawat kilos at bawat pagsisinungaling nila ay itatala ng bawat sulok ng silid na iyon. Mabuti naman at naintindihan mo rin sa wakas ta. Wika ni Doña Escolastica habang matalim akong tinitingnan. Mara, halika na sa itaas. Winakunin mo ang mga gamit ni Mara at iakyat mo sa silid niya. Huwag mong hahayaan na ang mga katulong ang humawak niyan, baka mawala ang mga mamahaling bitamina ng apo ko. Isang matinding insulto. Pinagmumukha nila akong katulong sa sarili kong bahay. Ngunit sa halip na tumutol, lumapit ako sa mga maleta ni Mara. Naramdaman ko ang pagpigil ng hininga ni Leandro habang pinapanood niya akong buhatin ang mga bag. Ako na, Ate Wina, nakakahiya naman sa'yo, sabi ni Mara sabay hawak sa aking braso. Ngunit sa pagdikit ng kanyang balat sa akin, naramdaman ko ang isang marahas na pagtulak. Isang mabilis at kalkuladong kilos na hindi nakita ni Leandro. Aray! Biglang sigaw ni Mara. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, hawak-hawak ang kanyang tiyan. Leandro, ang baby. Agad na dinaluhan siya ni Leandro. Wina, ano bang ginawa mo? Bakit mo siya tinulak? Sigaw niya, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Wala akong ginagawa, Leandro. Siya ang humawak sa akin, kalmado kong sagot habang nakatayo lang ako at pinapanood ang kanilang drama. Sinungaling, nakita ko ang galit sa mga mata mo kanina pa, ensinghal ni Doña Escolastica. Wala ka talagang puso. Gusto mong patayin ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilyang ito. Dahil sa inggit, umiyak si Mara ng tahimik, ang mga balikat niya ay nayayanig. Leandro, ayoko na rito, baka saktan lang kami ni Ate Wina kapag wala ka. Huwag kang mag-alala, Mara, walang mananakit sa inyo. Wina, humingi ka ng tawad sa kanya, ngayon din utos ni Leandro. Tumingin ako kay Mara. Sa likod ng kanyang mga palad na nakatakip sa kanyang mukha, nakita ko ang isang mapanuyang ngiti. Isang ngiting nagsasabing, talo ka na, Wina. Akin na ang asawa mo, akin na ang bahay mo. Mag-iingat ka, Mara.
Mahinahon kong sabi binaliwala ang utos ni Leandro. Minsan ang sahig ng mga Villacorta ay hindi tumatanggap ng mga hindi tapat. Baka sa susunod hindi lang upo ang maranasan mo. Baka tuluyan ka ng bumagsak. Ano bang pinagsasabi mo? Humingi ka ng tawad ulit ni Leandro. Pirmahan ko na ang lahat ng gusto mo, di ba? Huwag mo nang sagarin ang pasensya ko, Leandro, kung gusto mong matapos ang transaksyon natin sa bangko bukas. Banta ko sa kanya sa isang bulong na sapat na para marinig niya. Natigilan siya. Ang kasakiman niya ay mas matimbang kaysa sa pagtatanggol sa kanyang kabit. Hinila niya si Mara patayo at inalalayan pa itaas, hindi na nagpumilit na humingi ako ng tawad. Naiwan ako sa sala kasama si Doña Escolastica na patuloy ang pagmura sa akin sa ilalim ng kanyang hininga. Nang makaakyat na silang lahat, dahan-dahan kong kinuha ang maliit na clutch bag ni Mara na naiwan sa sofa sa gitna ng kaguluhan. Mabilis ko itong binuksan. Sa loob sa gitna ng mga mamahaling makeup ay may isang maliit na lalagyan ng gamot. Walang label, walang reseta. Kumuha ako ng isang piraso at mabilis na kinuha ang aking cellphone para kuhanan ito ng larawan at ipadala sa aking kumpare na isang pharmacist. Pagkatapos ay ibinalik ko ito sa loob at isinara ang bag eksakto nang bumaba si Pilar. Senyora Wina, bakit niyo po hinahayaang mangyari ito? Bulong ni Pilar, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-aalala. Tiningnan ko siya ng matagal. Naalala ko ang narinig ko kaninang umaga tungkol sa pakikipagsabuatan niya. Lahat ay may dahilan, Nanay Pilar. Ang dumi ay kailangang pagsama-samahin sa isang lugar bago ito tuluyang walisin, hindi ba? Napayuko si Pilar. Hindi siya makatingin sa aking mga mata. Makalipas ang ilang minuto, nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text mula sa aking kumpare ang bumungad sa akin. Wina, ang gamot na ito ay hindi para sa buntis. Ito ay isang uri ng hormonal supplement na ginagamit para mapanatili ang ilusyon ng pagbubuntis o kaya ay pamparegla. At delikado ito sa mga tunay na nagdadalang tao. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang reynang dinala nila sa aking hasyenda ay may dalang isang malaking kasinungalingan. At ang tagapagmana na ipinagmamalaki ni Leandro ay kasing peke ng pag-ibig na ipinangako niya sa akin. Tumayo ako at naglakad patungo sa kusina. Kailangan kong siguraduhin na ang hapunan mamaya ay magiging kasing pait ng katotohanang unti-unti kong ibubunyag. Ang amoy ng lumang kahoy at insenso sa loob ng aming kapilya ay tila isang yakap mula sa aking mga ninuno. Dito sa gitna ng katahimikan, ang bawat buntong hininga ay may katumbas na panalangin o marahil ay isang babala. Lumapit ako sa dambana kung saan nakalagakang imahe ng birhen, ngunit ang aking pansin ay natuon sa isang matandang babaeng nakaupo sa pinakaunang hilera ng mga bangko. Si Doña Gregoria, ang aking lola sa tuhod na itinuturing na buhay na archive ng mga Villacorta. Ang kanyang mga mata, kahit malabo na dahil sa katarata, ay tila nakakakita pa rin sa pinakamalalim na sulok ng aking kaluluwa, wina't mahinahon niyang tawag. Ang kanyang boses ay parang kaluskos ng mga tuyong dahon. Ang bawat tahi sa telang ito ay may kwentong hindi kayang sabihin ng bibig. Inabot niya sa akin ang isang piraso ng telang sutla na may borda ng mga dahon ng palay at isang araw na may 8 sinag. Lola, ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ko habang hinahaplos ang masalimuot na disenyo. Ang lupaing ito ay hindi lamang basta lupa. Ito ay dugo at pawis, at may mga taong handang pumatay para lamang makuha ang hindi sa kanila. Tingnan mong maigi ang disenyo sa dulo, apo. May mga tahi na hindi tumutugma sa orihinal na padron. Dinala ko ang tela sa ilalim ng liwanag ng kandila. Sa isang sulok may mga hiblang itim na pilit itinago sa ilalim ng gintong sinulid. Doon ko napagtanto ito ay isang mapa. Isang mapa ng East Plot, ang pinakamayamang bahagi ng Hacienda Villacorta. At sa ilalim ng tela may nakasingit na isang lumang dokumento. Isang kopya ng deed of sale kung saan ang pirma ng aking ama ay halatang ginaya. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Hindi lang pala mortgage ang balak ni Leandro. Noon pa man dahan-dahan na nilang kinakain ang puso ng aking pamana. Huwag kang matatakot sa anino, Wina. Gamitin mo ang dilim para makita ang tunay na kulay ng kanilang mga kaluluwa, bulong ni Lola Gregoria bago siya tumayo at dahan-dahang lumakad palabas. Iniwan ako sa gitna ng naglalagablab na galit na pilit kong itinatago. Pagbalik ko sa mansyon, naabutan ko si Pilar sa pasilyo. May hawak siyang tray ng pagkain
at papasok sa silid ni Mara. Natigilan siya nang makita ako. Ang kanyang mga mata ay umiwas at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig sapat na para marinig ang pag-untugan ng baso at plato. Senyora, dadalhan ko lang po ng gatas si Marake. Nauutal niyang paliwanag. Masyado kang masipag, Nanay Pilar. Pati ang mga espesyal na bitamina niya, ikaw na rin ba ang nag-aabot? Tanong ko ng may halong panunuya. Hindi siya sumagot at mabilis na pumasok sa silid. Sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na pinto, narinig ko ang mahinang boses ni Mara. Siguraduhin mong walang makakaalam, Pilar. Kapag naging maayos ang lahat, hindi mo nakakailanganing magsilbi sa baog na yan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang katapatan ay tila isang luho na hindi kayang bayaran ng aking pamilya. Dumating ang oras ng hapunan. Ang mesa ay puno ng mararangyang pagkain, ngunit ang atmosfera ay kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Si Leandro ay mukhang kampante habang si Doña Escolastica ay abala sa pag-aasikaso kay Mara. "Wina, bakit ang tahimik mo, tatima?" Tanong ni Leandro habang hinihiwa ang kanyang steak. "Hindi mo ba ikaliligaya na magkakaroon na tayo ng buhay sa bahay na ito?" Uminom muna ako ng tubig bago sumagot. Tinitigan ko siya ng diretso. Iniisip ko lang ang sinabi sa akin ni Lola Gregoria kanina sa Kapilya Leandro tungkol sa sumpa ng lupa. Natigilan si Leandro sa pagmuya. Ang kanyang ina naman ay napatigil sa pag-inom ng alak. "Anong sumpa?" tanong ni Doña Escolastica na may halong inis. "Huwag mo kaming takutin ng mga kwento ng matandang ulyanin na yan. Ang sabi niya, ang sinumang magnakaw sa lupa ng mga Villacorta, lalo na ang mga gumagamit ng peking pirma at panlilin lang, ay hindi kailanman magkakaroon ng tunay na tagapagmana. Ang bawat sentimong kukunin nila ay magiging abo, at ang bawat buhay na kukunin nila ay magiging multo na hahabol sa kanila hanggang sa hukay." Katahimikan. Ang tunog lamang ng electric fan ang naririnig sa buong silid kainan. Ang mukha ni Leandro ay bahagyang namutla, habang si Mara ay tila hindi mapakali sa kanyang upuan. "Masyado kang mapamahiin, Wina," sabi ni Leandro pilit pinapatatag ang kanyang boses. "Ang mahalaga ay ang dokumentong pinirmahan mo kanina. Yun ang magpapatakbo sa kinabukasan natin." Siyempre, Leandro, ang kinabukasan ay laging dumarating, ngunit hindi sa paraang inaasahan natin pa. Tugon ko, bago ko ipinagpatuloy ang aking pagkain, nang may katahimikan na tila ba wala akong binitiwang banta. Pagkatapos ng hapunan, nagtungo ako sa aking silid. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na dumadaloy sa bintana, kinuha ko ang aking gamit sa pagbuborda. Ang aking mga daliri ay bahagyang nanginginig sa pagpipigil ng galit, ngunit ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tiyak at diretso. Binuborda ko ang isang bagong disenyo, isang linyang itim na unti-unting pumapalibot sa isang gintong puso. Habang abala ako, narinig ko ang isang mabilis na yabag sa labas ng aking pinto. May nag-iwan ng isang bagay. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at nakita ang isang itim na sobre sa sahig. Walang sulat, walang pangalan. Bumalik ako sa loob at binuksan ito. Isang litrato ang nalaglag. Litrato ni Leandro at Mara sa harap ng isang fertility clinic sa Maynila. 6 na buwan na ang nakalilipas. At sa likod ng litrato may nakasulat na 2 salita, baog si Leandro. Narinig ko ang tunog ng pagpunit ng papel. Mula sa kabilang silid ang silid ni na Leandro. Sinundan ito ng mahinang bulungan at ang kaluskos ng mga papeles na tila ba may itinatago silang mabilis. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ang pagtataksil nila ay hindi lamang sa puso, kundi sa mismong dugo at lupa. Ngunit hindi nila alam, habang iniisip nilang nakukuha na nila ang lahat, mas lalo silang nalulunod sa sarili nilang bitag. Itinabi ko ang litrato sa loob ng aking kahon ng mga sinulid. Ang laban na ito ay hindi matatapos sa sigawan. Matatapos ito sa isang tahimik at dugo ang huling tahi. Dahan-dahan kong itinatahi ang isang maliit na sapatos ng sanggol na gawa sa puting satin. Sa bawat hila ng sinulid, naiisip ko kung gaano kalalim ang hukay na kinakahukay ni na Leandro at Mara para sa kanilang sarili. Ang bawat tusok ng karayom ay tila isang paalala na ang bawat kasinungalingan ay may hangganan. "Ate Wina, ang ganda naman yan. Siguradong matutuwa ang baby ko kapag isinuot niya yan," wika ni Mara habang humihigop ng gatas sa sala. Nakasuot siya ng isang maluwag na maternity gown, ngunit sa matalas kong paningin ang kanyang bawat galaw ay hindi natural. Walang bigat sa kanyang paglakad, walang hirap sa kanyang pag-upo.
Gusto kong maging perpekto ang lahat para sa tagapagmana ng mga Villacorta Mara. Sagot ko habang hindi inaalis ang tingin sa aking ginagawa. Dahil ang batang iyan ang magiging susi sa lahat, hindi ba? Nagkatinginan sina Leandro at Mara. Isang tingin na puno ng lihim na tagumpay. Eksakto, mahal. Kaya nga mamaya dadalhin ko muna si Mara sa isang espesyalistang kaibigan ko sa Karatig Bayan para sa kanyang check-up. Gusto ko siguradong nasa mabuting kalagayan ang mag-ina ko, ani Leandro. Ngumiti ako ng bahagya. Mabuti iyan, mag-iingat kayo sa biyahe. Nang makaalis sila, hindi ako nag-aksaya ng panahon. Kinuha ko ang susi ng aking lumang sasakyan na nakatago sa likod ng hardin. Alam ko kung saan sila pupunta. Ang GPS tracker na palihim kong inilagay sa SUV ni Leandro noong isang gabi ay nagsisimula ng gumalaw sa mapa ng aking cellphone. Sinundan ko sila sa malayo. Binabagtas ang mga maalikabok na kalsada, patungo sa isang liblib na bahagi ng Batangas. Malayo sa karangyaan ng aming hasyenda. Tumigil ang kanilang sasakyan sa harap ng isang maliit at lumang bahay na gawa sa kahoy na palilibutan ng matatayog na kawayan. Mula sa malayo, gamit ang aking binocular, nakita ko ang pagbaba ni Leandro at Mara. Ngunit ang mas nakagigimbal ay ang sumunod na nangyari. Pagpasok nila sa bakuran, mabilis na tinanggal ni Mara ang kanyang suot na maternity padding sa loob ng kanyang gown. Inihagis niya ito sa upuan ng sasakyan na tila ba isang basahan. Ang kanyang tiyan ay naging patag sa isang iglap. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Kahit alam ko na ang totoo, ang makita ang ebidensya sa harap ng aking mga mata ay tila isang sampal ng katotohanan. Lumabas mula sa dampa ang isang babaeng may malaking tiyan. Siya ay mukhang pagod, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at lungkot. Siya si Rosario, ang biyudang nabanggit sa mga tsismis sa palengke na nawawala raw. Kumusta ang bata? Narinig kong tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pagmamahal, tanging interes lamang sa kanyang produkto. Maayos naman po, senyor. Pero madalas po akong mahilo, mahinang sagot ni Rosario. Uminom ka ng mga bitaminang binibigay namin sa'yo. Konting tiis na lang, Rosario. Kapag lumabas na ang bata, makukuha mo na ang perang ipinangako ko sa'yo at makakaalis ka na sa lugar na ito, singhal ni Mara habang tinitingnan ng babae ng may pandidiri. Kinuha ko ang aking cellphone at sinimulang i-record ang bawat detalye. Ang kanilang pag-uusap, ang hitsura ni Rosario at ang kawalang hiyaan ni Leandro at Mara. Sapat na ito para wasakin ang kanilang buong plano. Ngunit bago ako makakaalis, narinig ko ang isang tunog ng pagkabali ng tuyong sanga sa aking likuran. Dahan-dahan akong lumingon. Senyora Wina, ano pong ginagawa niyo rito? Si Pilar. Nakatayo siya sa likod ko, may bitbit na basket ng mga prutas. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Nanay Pilar, malamig kong tawag sa kanya. Ikaw pala ang tagahatid ng pagkain sa tunay na ina ng anak ni Leandro. Nabitiwan ni Pilar ang kanyang basket. Ang mga prutas ay nag-ulong sa lupa, ngunit walang ingay ang lumabas sa aking bibig. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, isang tingin na puno ng pagkabigo at galit. Patawarin niyo po ako, senyora. Ginagawa ko lang po ito dahil sa anak ko. Hawak po siya ni Senyor Leandro. Pagmamakaawa ni Pilar habang lumuluhod sa harap ko. Ang katapatan ay hindi nabibili ng takot, Pilar. Pero sige, tatanggapin ko ang iyong paliwanag sa ngayon. Dahil kailangan ko ang tulong mo para tapusin ang palabas na ito. Wika ko habang tinutulungan siyang tumayo. Ang aking boses ay walang emosyon, kasing patag ng kalsadang tinatahak namin. Bumalik ako sa sasakyan bago pa man ako makita ni Leandro. Sa loob ng sasakyan, habang nakahawak sa manibela, naramdaman ko ang isang matinding pag-alog ng aking sistema. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pananabik. Pananabik na makitang gumuho ang tore ng mga kasinungalingan na itinayo nila sa ibabaw ng aking buhay. Pag-uwi ko sa mansyon, na abutan ko si Doña Escolastica sa sala, masayang tinitingnan ang mga bagong bili na gamit ng sanggol. Wina, mabuti at nandito ka na. Naisip ni Leandro na magdaos ng isang malaking seremonya, isang bautismo at pagkilala sa tagapagmana sa susunod na buwan. Iimbitahan natin ang lahat ng malalaking tao sa probinsya. Gusto kong makita ng lahat na ang mga Salvador ang bagong hari ng lupang ito. Deklara niya ng may kayabangan. Tumingin ako sa kanya pagkatapos ay sa mga gamit ng sanggol na nakakalat. Isang seremonya, mama, napakagandang ideya.
Siguraduhin nating hindi ito makakalimutan ng kahit na sino tang. Sagot ko. Mabuti naman at sang-ayon ka. Akala ko ay magmamaktol ka na naman. Sabi niya habang tumatawa ng mapang-ape. Hinding-hindi po, Mama. Sa katunayan ako na ang bahalang mag-imbita sa pinakaimportanteng panauhin, bulong ko sa aking sarili habang papaakyat sa hagdan. Ang bawat piraso ng puzzle ay nasa kamay ko na. Ang huwad na pagbubuntis ang baog na asawa at ang ninakaw na lupa. Ang kailangan ko na lang ay ang tamang sandali para pakawalan ng baha na lulunod sa kanilang lahat. Pagpasok ko sa aking silid, binuksan ko ang aking laptop. May isang email akong natanggap mula sa aking private investigator. Ang subject ang tunay na ama ng anak ni Rosario. Nang mabasa ko ang pangalan, hindi ko mapigilang mapatawa ng mahina. Isang tawang puno ng pangungutya sa tadhana. Leandro, hindi mo lang pala ako niloloko. Niloloko ka rin ang sarili mong kabit, bulong ko sa dilim. Ang dilim sa loob ng aking library ay tila isang malapot na pintura na bumabalot sa bawat sulok ng silid. Hindi ko binuksan ang ilaw. Hinayaan ko ang aking sarili na maging bahagi ng kadiliman habang hinihintay ko ang pagdating ng magnanakaw. Alam ko na ang bawat galaw sa loob ng mansyong ito. Alam ko kung kailan hihinto ang tunog ng mga yabag at kung kailan magsisimula ang mahinang kaluskos ng pagtataksil. Narinig ko ang marahang pagpihit ng hawakan ng pinto. Ang tunog ng bakal na nagkiskisan sa katahimikan ng gabi ay sapat na para magpabilis ng tibok ng puso ng sinumang may ginagawang masama. Isang anino ang dahan-dahang pumasok, tangan ang isang maliit na flashlight. Direkta itong nagtungo sa likod ng malaking painting ng aking ama kung saan nakatago ang vault ng pamilya Villacorta. Narinig ko ang pag-ikot ng dial ng vault. 1, 2, 3. Sa huling pag-ikot, ang tunog ng pagbukas ng trangka ay umalingaw-ngaw sa silid. Doon ko na pinindot ang switch ng lamp sa tabi ko. Hinahanap mo ba ang ancestral seal, Nanay Pilar? Napatalon sa gulat ang matanda. Nabitiwan niya ang flashlight na gumulong sa sahig. Ang liwanag nito ay tumama sa kanyang mukhang punong-puno ng takot at hiya. Hawak na niya ang kahon na naglalaman ng gintong tatak ng aming pamilya, ang simbolo ng lahat ng aming pag-aari at kasaysayan. Senyora Wina, hindi po ito ang iniisip niyo, nauutal niyang sabi habang pilit itinatago ang kahon sa kanyang likuran. 5 taon kitang itinuring na ina, Pilar. Ikaw ang nagpalaki sa akin nang mawala ang mga magulang ko. Akala ko ikaw ang huling kuta ng katapatan sa bahay na ito. Sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng marmol. Hindi ako sumisigaw, ngunit ang bawat salita ko ay tila isang latay sa kanyang pagkatao. Biglang bumagsak sa kanyang mga tuhod si Pilar. Humagulgol siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalatag ang kahon sa sahig. Patawarin niyo po ako, Senyora, hawak po ni Leandro ang anak ko. Sabi niya kapag hindi ko nakuha ang tatak na ito, bago ang seremonya papatayin niya si Junior. Wala po akong mapagpipilian. Tinitigan ko siya ng matagal. Walang emosyon sa aking mga mata, tanging ang kalkuladong pagsusuri sa kanyang bawat galaw. Alam ko ang kwentong ito. Alam kong gagamitin ni Leandro ang bawat kahinaan ng mga tao sa paligid ko para makuha ang gusto niya. Pinili mo ang takot kaysa sa pagmamahal sa akin, Pilar. Sa bawat haplos mo sa buhok ko noong bata ako, hindi ko akalaing ang mga kamay na iyon din ang kukuha sa kinabukasan ko. Wika ko. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Dahan-dahan kong kinuha ang kahon mula sa sahig. Ibigay mo na ito sa kanya, sabi ko sa isang boses na hindi niya inaasahan. Napatitig sa akin si Pilar, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito. Ano po? Ibigay mo iyan kay Leandro. Sabihin mo nakuha mo ito nang hindi ko nalalaman. Iligtas mo ang anak mo, Pilar. Iyan ang huling pabor na gagawin ko para sa iyo, Bat. Dugtong ko. Ang hindi niya alam, ang selyong nasa loob ng kahon ay isang napakahusay na replika lamang. Ang tunay na ancestral seal ay ligtas na nakalagak sa vault ng aking abogado sa Maynila. Senyora, bakit? Dahil gusto kong isipin nila na nanalo na sila. Gusto kong makita kung gaano kalawak ang kanilang ngiti bago ko sila tuluyang hilahin pababa. Sagot ko habang tinutulungan siyang tumayo. Inilagay ko ang kahon sa kanyang mga kamay. Umalis ka na. Huwag mo nang lilingunin ang library na ito. Nang makaalis si Pilar, lumabas ako sa balkonahe. Ang hangin ng gabi ay may dalang amoy ng usok. Mula sa malayo sa dulo ng hardin, kung saan nakatayo ang aming lumang kapilya, nakita ko ang isang maliit na kislap ng apoy.
Sa loob ng ilang segundo, ang maliit na kislap ay naging isang malaking liyab. Ang tunog ng kumakatok na apoy sa tuyong kahoy at ang pagbasag ng mga bintanang kristal ay umalingaw sa buong hasyenda. Ang aming kapilya, ang lugar kung saan nakatago ang mga talaan ng aming kasaysayan, ay nilalamon na ng apoy. Sunog may sunog sa kapilya, sigaw ng mga tauhan sa labas. Mabilis akong bumaba ng hagdan. Naabutan ko sa sala sina Leandro at Doña Escolastica. Ang kanilang mga mukha ay puno ng peking gulat, ngunit nakita ko ang palitan ng makahulugang tingin sa pagitan nila. Wina ang kapilya. Lahat ng mga papeles at record ng lupa ay nandoon, sigaw ni Leandro habang nagpapanggap na nag-aalala. Kailangang masalba ang mga dokumento. Dagdag ni Doña Escolastica habang ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib sa isang madramang kilos. Tumakbo kami patungo sa nagniningas na gusali. Ang init ng apoy ay dumidikit sa aking balat, kasing tindi ng puot na nararamdaman ko. Habang ang mga tao ay nagkakagulo sa pagbuhos ng tubig, lumapit sa akin si Leandro. Ang kanyang boses ay naging isang bulong na tanging ako lang ang makakarinig. Sayang naman, Wina. Ngayong wala na ang mga orihinal na dokumento, ang tanging katibayan na lang ng pag-aari ay ang mga papeles na pinirmahan mo kahapon. Mukhang itinadhana na ang Hacienda Villacorta ay magiging Hacienda Salvador na. Tiningnan ko siya. Ang apoy ay sumasalamin sa aking mga mata, ngunit hindi ako kumukurap. Akala mo ba, Leandro, ang apoy ang tatapos sa lahat? Ang apoy ay hindi lamang naninira. Nililinis din nito ang dumi para lumitaw ang ginto. Biglang lumapit ang isa sa mga security guard. May hawak na isang basyong bote ng gasolina. Senyora, nakita po namin ito sa likod ng kapilya. May nakakita rin daw kay Senyora Wina na galing doon bago magsimula ang apoy. Natahimik ang paligid. Lahat ng mata ay natuon sa akin. Nakita ko ang tagumpay sa mukha ni Mara na kakarating lang din sa pinangyarihan. Wina, ikaw ang nagsunog ng sarili nating kasaysayan. Tanong ni Leandro sa isang malakas na boses para marinig ng lahat. Ganoon ka na ba kadesperada dahil alam mong hindi na sa iyo ang lupang ito, isa kang halimaw? Wina, sinunog mo ang tahanan ng Diyos para lang sa galit mo, singhal ni Doña Escolastica. Huminga ako ng malalim. Hindi ako sumagot. Alam kong ito ang kanilang plano, ang gawin akong kriminal para mas madali nilang makuha ang lahat. Ngunit sa ilalim ng aking katahimikan, isang plano ang mas lalong tumitibay. Hinayaan ko silang dalhin ako sa loob ng mansyon habang hinihintay ang pagdating ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na papel ang iniabot sa akin ni Pilar sa gitna ng kadiliman ng pasilyo. Binasa ko ito nang makapasok ako sa aking silid. Nasa akin na ang recording ng usapan ni Leandro at Mara tungkol sa pagsunog. Huwag kang mag-alala, senyora. Ibabalik ko ang utang na loob ko sa iyo. Isang malamig at matalas na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi habang naririnig ko ang tunog ng sirena ng pulis sa malayo. Ang apoy na akala nila ay tatapos sa akin ay siya palang susunog sa lahat ng kanilang mga pangarap. Ang amoy ng abo ay nananatiling nakadikit sa bawat sulok ng aking silid, tila isang paalala ng nakaraang gabi. Mula sa aking bintana, nakikita ko ang mga awtoridad na pabalik-balik sa gumuhong istruktura ng kapilya. Ang usok ay dahan-dahan pang pumapaibabaw kasing itim ng mga balak ng mga taong kasama ko sa bahay na ito. Hindi nagtagal narinig ko ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa labas ng aking pinto. Bumukas ito ng walang katok. Pumasok ang 2 pulis kasunod si Leandro na may bakas ng peking pighati sa kanyang mukha. Wina, kailangan mong sumama sa amin sa ibaba. Ang mga investigador ay may mga katanungan tungkol sa nakitang bote ng gasolina na may mga bakas ng iyong daliri, saad ni Leandro. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit puno ng lason. Bumaba ako nang may taas noo, ang aking likod ay tuwid na tila isang kawayan sa gitna ng bagyo. Sa sala na abutan ko ang isang eksenang tila kinuha mula sa isang murang dula. Si Mara ay nakahiga sa sofa, may basang tuwalya sa kanyang noo, habang si Doña Escolastica ay humihikbi ng malakas para marinig ng lahat ng naroon. Iyan ang halimaw na gustong pumatay sa amin. Sigaw ni Doña Escolastica nang makita ako. Itinuro niya ako gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Sinunog niya ang kasaysayan ng pamilyang ito dahil lang sa inggit niya sa magiging apo ko. Mrs. Salvador, ayon sa testimonya ni Senyor Leandro at ng inyong security guard, kayo ang huling nakitang lumabas sa kapilya bago magsimula ang apoy, pahayag ng opisyal ng pulisya.
Tumingin ako ng diretso sa opisyal. Ang bawat ebidensya ay may dalawang kwento, officer. Ang katotohanan at ang kwentong pilit na binubuo ng mga taong may gustong itago. Wina, please stop it, singhal ni Leandro pilit na pinapatunog na siya ang biktima. I cannot believe you would go this far. Dahil sa ginawa mo ang lahat ng papeles ng lupa, ang mga marriage records lahat ay naging abo. Paano na natin mapapatunayan ang mga pag-aari ng pamilya? Biglang sumingit si Mara, ang kanyang boses ay mahina at tila malapit ng mamatay. Leandro, natatakot ako. Baka sa susunod ang silid ko na ang sunugin niya habang natutulog kami ng baby mo. I feel so stressed, my stomach hurts so much. Agad na dinaluhan siya ni Leandro, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na pag-aalala para sa mga pulis na nakatingin. Hush, Mara, nandito ako. Walang mananakit sa inyo. Officer, nakikita niyo ba my mistress? I mean, our guest is pregnant and under extreme emotional distress because of my wife's actions. Ang mga pulis ay nagpalitan ng tingin, tila na kumbinsi na sa palabas na ito. Sa ngayon, Mrs. Salvador, hindi muna kayo pwedeng umalis ng hasyenda. Kukuha kami ng karagdagang testimonya. Konsiderahin niyo itong house arrest habang hindi pa lumalabas ang pinal na resulta ng arson investigation. Mauunawaan niyo ba kung kailangan naming kumpiskahin ang iyong cellphone at mga susi ng sasakyan para sa kaligtasan ng lahat? Tanong ng isang pulis. Ibigay mo na, Wina. Ito ay para rin sa ikabubuti mo. Wika ni Leandro habang inilalahad ang kanyang kamay. Inabot ko ang aking mga gamit ng walang imik. Alam ko ang laro nila. Gusto nila akong putulan ng pakpak ilayo sa mundo at gawing bilanggo sa sarili kong tahanan habang unti-unti nilang niluluto ang huling hakbang ng kanilang pagnanakaw. Nang makaalis ang mga pulis, mabilis na nagbago ang anyo ng paligid. Tumayo si Mara mula sa sofa, wala nang bakas ng sakit sa kanyang mukha. Lumapit siya sa akin at bumulong sapat na para ako lang ang makarinig. The manor is mine now, Wina. You're just a ghost haunting a house that doesn't want you anymore. How does it feel to be the villain in your own story? Hindi ko siya sinagot. Tiningnan ko lang siya nang may lamig na tila ba tinitingnan ko ang isang bangkay. Ang kanyang ngiti ay unti-unting naglaho sa ilalim ng aking titig. Leandro, tawag ko sa aking asawa na abala sa pag-aayos ng kanyang relos. Ang pagkakulong ay hindi lamang tungkol sa rehas. Minsan ang mga taong nagpapakulong ay siya palang mas matindi ang gapos. Save your riddles, Wina. You're done. Sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng isang sasakyang papasok sa driveway ay muling umalingaw-ngaw. Isang kulay pilak na sedan ang tumigil sa harap ng mansyon. Lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana, bitbit ang isang leather briefcase. Si Attorney Gardo. Pumasok siya sa sala nang may malawak na ngiti, tila ba may dalang magandang balita sa gitna ng trahedya. Good morning, everyone. I have the updated documents as requested. Since the originals in the chapel are unfortunately lost, we have successfully registered the new ownership titles using the family seal that was recovered. Ipinakita niya ang isang makapal na folder. Sa ibabaw nito nakita ko ang marka ng ancestral seal, ang selyong replika na ibinigay ko kay Pilar. With this, Leandro Salvador is now the primary administrator and owner of the East Plot and the main residential title of the Villa Corta Estate, deklara ng abogado. Naghiyawan sa tuwa sina Doña Escolastica at Mara. Niyakap ni Leandro ang dalawang babae, ang kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw sa mataas na kisame ng sala, tila mga buwitreng nagdiriwang sa ibabaw ng isang inaakalang bangkay. What now? Winawala ka ng lupa, wala ka ng titulo at may kaso ka pa ng arson. Ano nang gagawin mong pangungutya ni Doña Escolastica habang iwinawagayway ang mga papeles sa harap ng aking mukha? Nanatili akong tahimik. Pinanood ko ang kanilang kagalakan. Hinayaan ko silang malasing sa tagumpay na nakabatay sa isang peking selyo at mga peking pirma. I'm going to my room, mahinahon kong sabi. Pagpasok ko sa aking silid, isinara ko ang pinto at dahan-dahang lumapit sa aking cabinet ng mga sinulid. Sa ilalim ng mga makukulay na hibla nakatago ang isang maliit na digital device na hindi nakumpiska ng mga pulis, isang backup pager na direktang konektado sa aking abogado sa Maynila. Nag-vibrate ito sa aking palad. Isang mensahe ang lumabas. The trap is set. They just used the fake seal on a public document. It's now a federal crime of forgery and fraud. Ready for the counter-strike.
Isang malamig at matalas na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Sa labas naririnig ko ang tawanan ni Leandro. Hindi nila alam na sa bawat segundong lumilipas, ang bawat piraso ng papel na hawak nila ay nagiging matibay na rehas na magkukulong sa kanila habang buhay. Ngunit ang huling twist ay kakarating lang. Isang mahinang katok ang narinig ko sa aking bintana sa ikalawang palapag. Nang buksan ko ito, nakita ko si Pilar sa labas nakatayo sa isang hagdan. Ang kanyang muka ay punong-puno ng kaba. "Senyora, may nakita po ako sa mga gamit ni Attorney Gardo. Isang liham na galing sa isang ospital. Hindi po si Leandro ang baog, senyora. May mas malalim pang sikreto si Mara tungkol sa bata." Ang bawat hiblang sinulid na hawak ko ay tila mga ugat na nagdudugtong sa akin sa aking mga ninuno. Narito ako nakakulong sa silid sa itaas ng mansyon, habang sa ibaba ay naririnig ko ang tawanan at kalansing ng mga baso, ang pagdiriwang ng mga magnanakaw sa aking pag-aari. Ngunit hindi nila alam sa gitna ng aking pagkakakulong, ay dahan-dahan ko nang binubuhol ang kanilang mga bitay. Inilatag ko sa ibabaw ng kama ang 3 piraso ng telang bordado na ibinigay ni Doña Gregoria. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, sinimulan kong pagtabi-tabihin ang mga disenyo. Ang mga bulaklak ng sampagita, ang mga butil ng palay, at ang 8 sinag ng araw. Kapag pinagdugtong ang mga dulo nito, ang mga tahi ay bumubuo ng isang masalimuot na grid, isang mapa ng mga koordinasyon ng lupa na hindi kailanman naitala sa anumang pampublikong dokumento. Ito ang kodigo ng mga Villacorta. Isang lihim na kasunduan ng aking mga ninuno na nagsasaad na ang lupain ay hindi kailanman maaaring mailipat sa sinumang walang dugong Villacorta. Narinig ko ang tunog ng pagpihit ng trangka ng aking pinto. Ang marahas na pagbukas nito ay lumikha ng isang malakas na ingay na bumasag sa aking konsentrasyon. Pumasok si Leandro, may hawak na baso ng alak, ang kanyang mukha ay namumula dahil sa kalasingan at kayabangan. "Winatingnan mo ang iyong sarili." Nakaupo sa dilim naglalaro ng mga basahan. Pangungutya niya habang lumalapit sa akin. Habang ako unti-unti nang binabago ang pangalan ng bawat hektarya ng lupang ito. "Bukas ang lahat ng ito ay formal ng magiging akin. At ikaw baka sa susunod na linggo ay sa kulungan na ang tulog mo." Tumingin ako sa kanya ng may malamig na titig. "Leandro, ang lupa ay parang hayop. Kilala nito ang kanyang tunay na amo. Ang mga dokumento ay papel lamang, ngunit ang dugo ang nagsasabi ng katotohanan." Tumawa siya ng malakas, isang tunog na puno ng pang-uuyam. "Dugo, kaninong dugo ang dugong baog mo? Huwag kang mag-alala, ang anak namin ni Mara ang magpapatuloy ng legacy ko. Siya ang magiging mukha ng bagong Villacorta Salvador." "Sigurado ka bang Villacorta siya, Leandro?" Tanong ko sa isang boses na halos pabulong, ngunit kasing talim ng isang punyal. Natigilan siya. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang naglaho. "Anong ibig mong sabihin?" Ang bawat tahi sa telang ito ay nagsasabi ng isang lihim. "Alam mo ba kung bakit hindi ka kailanman itinuring na tunay na anak ng aking ama noong nabubuhay pa siya? Dahil alam niya, Leandro, alam niya na si Doña Escolastica ay nagdala ng isang batang hindi sa kanya. Isang batang pinalit sa tunay na sanggol na namatay sa ospital 30 taon na ang nakalilipas." Namutla si Leandro. Binitiwan niya ang kanyang baso na bumagsak sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso. Ang alak ay kumalat na parang dugo sa sahig. "Sinungaling ka, ginagawa mo lang ito para sirain ang isip ko." "Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling, Leandro. Ang ancestral seal na ginamit mo kanina, hindi iyon gagana sa mga lumang titulo dahil ang biological DNA na kailangan para sa validation ng mga trust fund ng Villacorta ay hindi kailanman tutugma sa iyo. You are a stranger in this house, Leandro." Isang magnanakaw na pilit nagsusuot ng corona na hindi kasya sa kanya. Lalong nagdilim ang mukha ni Leandro. Humakbang siya papalapit at hinawakan ang aking panga ng mahigpit. "Kahit totoo man iyan, wala ka ng ebidensya. Sinunog ko na ang lahat sa kapilya. Ikaw ang arsonista sa mata ng batas, at ako ang biktima." Ang kasaysayan ay hindi lamang sinusulat sa papel, Leandro. Binuborda ito sa puso ng mga taong pinagtaksilan mo. Sagot ko, hindi inaalintana ang sakit sa aking mukha. Biglang narinig ang isang matinis na tili mula sa pasilyo. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo at ang pagbagsak ng kung anong mabigat na bagay ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. "Leandro, tulong si Mara."
Sigaw ni Doña Escolastica mula sa ibaba. Mabilis na binitiwan ako ni Leandro at patakbong lumabas ng silid. Sumunod ako sa kanya, ang aking puso ay tumitibok ng may malamig na pananabik. Sa gitna ng hagdan, nakita namin si Mara na nakahiga sa sahig, hawak-hawak ang kanyang tiyan habang namimilipit sa sakit. Ngunit ang mas nakapangingilabot ay ang nakita ng lahat. Ang maternity padding na ginagamit ni Mara para magmukhang buntis ay bahagyang nausog dahil sa kanyang pagkakadapa. Ang kanyang tiyan ay tila na yupi sa isang kakaibang anggulo na nagpapakita ng foam at tela sa ilalim ng kanyang manipis na gown. Ang baby, nauutal na sabi ni Doña Escolastica habang nakatitig sa nayuping tiyan ni Mara. Ano ito, Mara? Tanong ni Leandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at kalituhan. Leandro, maaari ko itong ipaliwanag. Nadulas lang ako. Hikbi ni Mara habang sinusubukang ayusin ang kanyang gown, ngunit huli na ang lahat. Tumitig si Leandro sa kanya pagkatapos ay tumingin sa akin. Nakita ko ang pagguho ng kanyang buong mundo sa loob ng kanyang mga mata. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang pagtataksil, ang pagsunog, ang pagnanakaw, ay nakasalalay sa isang kasinungalingang gawa sa foam at bulak. Wina, alam mo ito? Tanong ni Leandro sa isang boses na halos hindi marinig. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, Leandro. Sinabi ko na sa iyo, ang lupa ay hindi tumatanggap ng mga hindi tapat. Mahinahon kong sagot habang pababa ng hagdan. Ngunit sa gitna ng tensyon, muling bumukas ang pintuan ng mansyon. Pumasok ang dalawang lalaking naka-uniforme ng pulis, kasunod ang aking abogado, si Attorney Santos, Mr. Leandro Salvador, Attorney Gardo, and Miss Mara Di Maculangan. Pahayag ni Attorney Santos. Andito kami para isilbi ang warrant of arrest para sa kasong falsification of public documents, fraud, at attempted land grabbing, at may bago kaming ebidensya tungkol sa nangyaring arson sa kapilya. Anong ebidensya? At singhal ni Leandro, pilit pang lumalaban. Isang video recording mula sa isang nakatagong camera sa labas ng kapilya na hindi nyo nakita, sagot ni Attorney Santos. Isang video na nagpapakita sa iyo, Leandro, na may hawak na bote ng gasolina. Nanlambot ang mga tuhod ni Leandro, napaupo siya sa baitang ng hagdan habang si Mara ay patuloy ang pag-iyak sa sahig. Si Doña Escolastica naman ay tila nawalan ng malay sa gilid. Tumingin ako sa kanila mula sa itaas. Ang bawat tahi ng aking paghihiganti ay tapos na. Ngunit bago sila tuluyang mailabas ng mga pulis, lumapit ako kay Mara at bumulong. Alam ko ang tungkol kay Rosario, Mara, at alam ko rin kung sino ang tunay na ama ng dinadala niya. Hindi si Leandro, kundi ang sarili mong kapatid. Ang mga mata ni Mara ay nanlaki sa matinding takot. Ang huling hibla ng kanyang dignidad ay tuluyan ng naputol. Habang hinihila sila palabas, naramdaman ko ang isang malalim na katahimikan sa loob ng mansyon. Ang Hacienda Villacorta ay muling humihinga. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang pangalan ang nabanggit ni Attorney Santos na nagpatigil sa aking mundo. Wina, kailangan mong makita ito. May isa pang pangalan sa original na titulo na hindi natin inaasahan. Isang taong matagal na nating akalang patay na. Ang katahimikan sa loob ng mansyon matapos mailabas ang mga pulis kina Leandro at Mara ay mas mabigat pa sa ingay ng kanilang pagkakabisto. Ang bawat sulok ng sala ay tila may dalang pait, isang amoy ng pagtataksil na pilit nililinis ng malamig na simoy ng hangin mula sa bukana ng hasyenda. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng silid, pinapanood ang aking mga kamay. Hindi na sila nanginginig. Ang bawat daliri ko ay tila bakal na sa tigas, handang humawak sa susunod na pahina ng aking tadhana. Wina, kailangan mong maupo. Masyado nang maraming nangyari ngayong gabi, sabi ni Attorney Santos habang inilalatag ang isang luma at bahagyang sunog na dokumento sa ibabaw ng lamesa. Tumingin ako sa kanya, hindi sa upuan. Sino ang tinutukoy mong buhay, attorney? Huwag mo akong bitinin. Pagkatapos ng lahat ng panlolokong naranasan ko, wala na akong enerhiya para sa mga palaisipan. Huminga siya ng malalim at itinuro ang isang pangalan sa pinakailalim ng orihinal na titulo ng lupa, isang pangalang nakatago sa ilalim ng isang espesyal na provision ng Villacorta Trust. Vicente Villacorta. Ang iyong ama, Wina. Ayon sa dokumentong ito, hindi siya namatay sa aksidente sa dagat, 20 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang kamatayan ay idineklara lamang bilang presumptive death para sa mga legal na proseso, ngunit may isang pirma rito na ginawa lamang 5 taon na ang nakararaan. Naramdaman ko ang pagtigil ng pintig ng aking puso sa loob ng isang segundo.
ang aking ama. Ang lalaking nagturo sa akin na ang bawat tahi ng burda ay dapat may katapatan. Kung buhay siya, nasaan siya noong tinatapakan ako ni Leandro? Nasaan siya noong unti-unti nilang sinusunog ang aming dangal? Kung buhay siya, nasaan siya? Malamig kong tanong. At bakit niya hinayaang mangyari ang lahat ng ito? Iyan ang kailangan nating alamin. Ngunit may mas malaking problema tayo sa tugon ni Attorney Santos. Ang pagpirma niya 5 taon na ang nakararaan ay nangangahulugang ang lahat ng dokumentong hawak ni Leandro, pati na ang mga pinirmahan mo sa ilalim ng panloloko ay maaaring maging valid kung mapatutunayan na si Vicente ang nag-utos nito mula sa anino. Isang matalas na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Kahit ama ko pa siya attorney, walang sino man ang may karapatang gawin akong pain sa sarili kong bahay. Lumakad ako patungo sa silid kung nasaan si Doña Escolastica. Naabutan ko siyang nakaupo sa sahig na kasandal sa pader at tulala. Ang kanyang marangyang alahas ay tila naging mga kadena na nagpapabigat sa kanyang pagkatao. Nang marinig niya ang aking mga yabag, dahan-dahan siyang tumingala. "Wina, anak, tulungan mo kami." Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Ang aking Leandro, hindi niya kayang mabuhay sa kulungan. Isang pagkakamali lang ang lahat ng ito. Si Mara ang may kasalanan. Siya ang nanhulog sa amin sa tukso. Lumuhod ako sa harap niya, hindi para yakapin siya, kundi para tingnan ang kanyang pagkawasak ng malapitan. Mama, ang tawag doon ay hindi pagkakamali. Ang tawag doon ay pagpili. Pinili niyong ituring akong basura. Pinili niyong bastusin ang alaala ng aking pamilya. At ngayon pipiliin ko ring panoorin kayong mawalan ng lahat. Wala kang puso. Binigyan ka namin ng tahanan. Binigyan ka namin ng pangalan. Singhal niya ang kanyang tunay na kulay, ay muling lumabas sa kabila ng kanyang sitwasyon. Ang pangalang Villacorta ay sa akin bago niyo pa ito dinumihan ng apelyidong Salvador. Sagot ko habang tumatayo. At ang tahanang ito ngayong gabi, ang bawat pinto ay nakasusi na para sa inyo. Iniwan ko siyang humihikbi at lumabas patungo sa nasunog na kapilya. Ang bawat hakbang ko sa graba ay lumilikha ng tunog na tila mga butong nagkakabali-bali. Ang kapilya ay isang kalansay na lamang ng abo at uling. Ngunit sa gitna ng mga guho, may nakita akong isang bagay na kumikinang. Dahan-dahan kong nilapitan ang lugar kung saan nakatayo ang altar. Isang maliit na locket na ginto ang nakapatong sa ibabaw ng isang tumpok ng abo. Nang buksan ko ito, hindi ang larawan ng aking ina ang nakita ko kundi isang larawan ni Leandro, kasama ang isang matandang lalaki na may malaking peklat sa muka. Ang lalaking nakita ko sa mga lumang litrato ng aking ama. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Si Leandro at ang aking ama ay magkasama sa isang litrato na kinuha kamakailan lamang. "Huwag kang lilingon, Wina." Isang boses mula sa aking likuran ang nagpatindig ng aking balahibo. Ang boses na iyon ay pamilyar ngunit puno ng panganib. Ang tunog ng pagkok ng isang baril ay umalingaw-ngaw sa gabi kasing linaw ng isang babala. "Ibigay mo sa akin ang locket at marahil ay hahayaan kitang mabuhay para makita ang katapusan ng telang ito." Wika ng lalaki. Hindi ako natakot. Dahan-dahan kong hinarap ang anino. "Gusto mong makuha ang gintong ito, kunin mo. Pero siguraduhin mong ang unang bala mo ay tatapos sa akin. Dahil kung hindi, itatahi ko ang bibig mo gamit ang mga sinulid ng bawat kasinungalingang itinanim niyo rito." Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang mukha ng lalaki. Hindi siya ang aking ama. Siya ang cormantled na thobauton ng taong akala ng lahat ay namatay sa sunog. "Buhay ka, bulong ko. Buhay ako dahil kailangan ng isang saksi sa iyong kamatayan, senyora," sagot niya habang dahan-dahang lumalapit. Ngunit bago pa siya makahakbang, muli isang matinis na tunog ng sirena ang muling narinig mula sa kalsada. Hindi ito pulis. Ito ay ang aking mga tauhan na kanina ko pa tinawagan para i-cordon ang buong lugar. Mabilis na tumakas ang lalaki sa kadiliman ng kakahuyan, ngunit naiwan sa aking kamay ang locket. Sa likod ng larawan may isang maliit na numero, isang account sa isang offshore bank sa Switzerland. Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa lupa. Ito ay tungkol sa isang malaking sabwatan na kinasasangkutan ng aking sariling dugo. Bumalik ako sa mansyon bitbit, ang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Pagpasok ko, nakita ko si Pilar na naghihintay sa pintuan. Ng kanyang mga mata ay puno ng takot. "Senyora, ang anak ko, dinala siya sa East Plot."
Sabi ni Leandro bago siya isakay sa patrol, may isang taong naghihintay doon para tapusin ang lahat. Tumingin ako sa malawak na kadiliman ng East Plot. Ang aking lupain, ang aking digmaan. Handa na ang kabayo, Pilar. Ngayong gabi hindi ako maghihintay ng tulong. Ako ang tatapos sa aninong ito. Ang buong Hacienda Villacorta ay nababalot ng liwanag, ngunit sa likod ng mga nagniningning na chandelier ay ang anino ng isang malaking bitag. 3 araw matapos ang pag-aresto kina Leandro at Mara, nagpasya akong ituloy ang seremonyang itinakda nila. Hindi bilang pagdiriwang para sa kanila kundi bilang piging para sa mga huling buitreng nagtatago sa dilim. Suot ko ang isang terno na may pinakamarangyang borda ng pamilya, isang disenyong phoenix na gawa sa purong sutla at gintong sinulid. Ang bawat hakbang ko sa marmol na sahig ng ballroom ay may dalang awtoridad. Sa labas sa East Plot ay alam kong nagbabantay na ang aking mga tauhan, ngunit ang totoong laban ay narito sa loob, sa harap ng mga matataas na opisyal at negosyante ng Batangas. Senyora Wina, sigurado ba kayo rito? Bulong ni Attorney Santos sa aking tabi. Masyadong delikado ang ginagawa nyo. Kung totoo ang hinala nating buhay si Vicente, huwag kang mag-alala, attorney. Ang mga patay ay hindi na dapat bumabalik. At kung buhay man siya, kailangan niyang makita kung anong klaseng halimaw ang nilikha ng kanyang pagkawala. Sagot ko habang kinukuha ang isang baso ng champagne. Pumasok sa gitna ng sulyap ng mga panauhin ang isang lalaki. Nakasuot siya ng puting barong, ang kanyang tindig ay kasing kurbada ng isang matandang puno at may suot siyang sombrero na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Kasunod niya si Doña Escolastica na kahit tila lantang gulay ay pilit na nag-aayos ng kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa isang bagong pag-asa. Mga kaibigan, mga panauhin. Deklara ni Doña Escolastica sa harap ng mikropono, ang kanyang boses ay nanginginig sa kagalakan. Ngayong gabi, bago natin husgahan ang aking anak, nais kong ipakilala sa inyo ang tunay na haligi ng tahanang ito, ang lalaking akala nating lahat ay kinuha na ng dagat. Ang aking kapatid sa turing at ang tunay na may-ari ng Villacorta Trust, si Vicente Villacorta. Ang buong silid ay napuno ng bulungan. Ang tunog ng pagkabigla ng mga panauhin ay tila alon na humahampas sa mga pader. Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang sombrero. Ang mukha niya ay puno ng peklat kasing anyo ng aking ama, ngunit ang kanyang mga mata. Ang mga matang iyon ay walang kislap ng pagmamahal na natatandaan ko. Wina, anak ko, wika ng lalaki habang lumalapit sa akin. Iniunat niya ang kanyang mga kamay para yakapin ako. Hindi ako gumalaw. Hindi ako umiyak. Sa halip, dahan-dahan kong ibinaba ang aking baso sa tray ng isang dumaang waiter. Tumingin ako sa kanya ng may malamig na panunuri. Isang magandang palabas, Doña Escolastica. Sabi ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan. Ngunit ang aking ama ay namatay na may dangal. Ang lalaking ito, amoy siya ng burak at kasinungalingan. Anong ibig mong sabihin, Wina? Ako ito ang iyong ama. Sigaw ng lalaki, pilit na pinapalambot ang kanyang boses. Ang locket na hawak mo, ako ang nag-iwan niyan sa kapilya para malaman mong nandito na ako para bawiin ang lahat mula sa mga Salvador. Lumapit ako sa kanya, ang distansya namin ay sapat na para maramdaman ko ang kanyang hininga. Ang locket na iyon ay isang pain at ikaw ang isdang kumagat dito. Alam mo ba kung bakit? Kinuha ko ang ancestral seal mula sa aking maliit na bag, ang tunay na selyo. Ang bawat tunay na Villacorta ay may isang lihim na marka sa kanilang kanang hinlalaki. Isang peklat na gawa sa ritual ng unang tahi noong kami ay 7 taong gulang pa lamang. Ipakita mo sa akin ang iyong kamay. Natigilan ang lalaki. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sinubukan niyang itago ito sa likod ng kanyang barong. Ipakita mo. Sigaw ko, ang aking boses ay puno ng kapangyarihan. Mabilis na umatras ang lalaki, ngunit hinarangan siya ng mga security guard. Sa gitna ng kaguluhan, muling bumukas ang pinto ng ballroom. Pumasok si Pilar, bitbit ang kanyang anak, na si Junior na ligtas na at malusog. Kasunod nila ang Thobaw Ton, na akala ng lahat ay kalaban, ngunit ngayon ay nakasuot na ng uniforme ng NBI. Senyora Wina, nakuha na namin ang lahat ng kagamitan sa East Plot. Pahayag ng Thobaw Ton na isa palang undercover agent. Ang lalaking ito ay hindi si Vicente Villacorta. Siya ay si Gardo de Maculangan Sr., ang ama ni Attorney Gardo,
at ang tunay na utak sa likod ng land-grabbing scheme na ito. Ang mga panauhin ay muling nagkagulo. Ang tunog ng pagkuha ng mga litrato ng mga reporter ay tila kidlat sa loob ng silid. Nasaan ang ama ko? Tanong ko kay Gardo Sr. habang hinahawakan ko ang kanyang kwelyo. Nasaan si Vicente? Tumawa ang matanda, isang tawang puno ng pait. Ang iyong ama, siya ay nasa ilalim na ng pundasyon ng kapilyang sinunog ni Leandro. Pinatay siya ni Escolastica 20 taon na ang nakalilipas dahil nalaman niya ang tungkol sa pagnanakaw sa trust fund. Ako lang ang nagsilbing boses niya para makuha namin ang lupa. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking puso, ngunit hindi ako bumigay. Ang aking luha ay hindi para sa kanila. Dadalhin niyo ang lihim na iyan sa impyerno. Malamig kong sabi. Sa isang iglap, ang mga pulis ay pumasok at pinaligiran sina Gardo Sr. at Doña Escolastica. Ang matandang babae ay sumigaw, nagmura, at pilit na kinalmot ang mga opisyal, ngunit wala na siyang magagawa. Ang reyna ng mga mapagpanggap ay tuluyan ng bumagsak sa sarili niyang entablado. Habang hinihila sila palabas, naramdaman ko ang paghupa ng tension sa ballroom. Tumingin ako sa mga panauhin, ang mga taong kanina lang ay handang kumampi sa kung sinong malakas. Ang piging na ito ay tapos na, deklara ko. Ang bawat isa sa inyo na nakipagsabwatan sa mga Salvador ay makakatanggap ng subpina bukas ng umaga. Ang Hacienda Villacorta ay hindi natatanggap ng mga mapagpanggap. Naglakad ako palabas ng ballroom patungo sa balkonahe kung saan tanaw ang buong lupain. Ang hangin ay malinis na wala ng amoy ng usok o abo. Ngunit sa aking kamay, ang locket ay nananatiling mainit. Winat, tawag ni Attorney Santos. May isa pang bagay. Sa huling testamento na natagpuan namin sa East Plot, may isang huling kahilingan ng iyong ama bago siya mawala. Isang bagay na magbabago sa buong Batangas. Malamig ang simoy ng hangin sa madaling araw na ito sa Hacienda Villacorta. Ang amoy ng basang abo mula sa nasunog na kapilya ay humahalo sa samyo ng mga bulaklak ng kape. Nakatayo ako sa harap ng mga guho, pinapanood ang mga tauhan ng forensic na dahan-dahang naghuhukay sa ilalim ng pundasyon. Doon sa lugar na itinuturing na sagrado, itinago ni Doña Escolastica ang kanyang pinakamadilim na lihim sa loob ng 20 taon, ang mga labi ng aking ama. Hindi ako umiyak. Ang mga luha ko ay natuyo na sa init ng galit at pananabik sa hustisya. Ang bawat buto na mailalabas mula sa lupang ito ay magsisilbing matibay na rehas na magkukulong sa mga pumatay sa aking pagkatao. Senyora Winan, tawag ni Attorney Santos. Lumapit siya sa akin, bitbit ang isang lumang metal na kahon. Nakakakuha lang mula sa isang lihim na compartment sa ilalim ng altar. Ito ang huling testamento ni Don Vicente. Hindi ito nasunog dahil sa materyales nito. At tama ang hinala mo, bago siya pumanaw, alam na niyang may balak ang mga Salvador. Kinuha ko ang kahon. Ang lamig ng bakal ay gumuhit sa aking mga palad. Attorney, ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa presinto. Gusto kong makita ang mga mukha nila bago tuluyan ng magsara ang pinto ng kanilang kalayaan. Pagdating namin sa kulungan, ang ingay ng mga rehas at ang mabahong hangin ay tila hindi nababagay sa marangyang imahe ni Leandro at Mara. Naabutan ko si Leandro sa loob ng isang selda. Nakaluhod sa sahig, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang barong ay punong-puno ng mantsa. Si Mara naman ay nasa kabilang selda, nakatulala sa pader. Wala nang bakas ng pagiging reyna. Nang makita ako ni Leandro, mabilis siyang lumapit sa rehas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit akong inaabot. Wina, mahal, patawarin mo ako. Ginawa ko lang ang lahat dahil tinakot ako ni Mama at ni Attorney Gardo. Sila ang utak ng lahat. Wina, mahal pa rin kita, please i-withdraw mo ang mga demanda. Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay puno ng desperation at peking pagsisisi. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Walang galit, walang awa. Tanging isang malalim at nakamamatay na katahimikan. Ang pag-ibig, Leandro, ay hindi nagsusunog ng tahanan. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw ng dangal, mahinahon kong sabi. Ang bawat salita ko ay tila isang patak ng asido sa kanyang mukha. At higit sa lahat, ang pag-ibig ay hindi nakikipagsabwatan sa pumatay sa ama ng babaeng sinasabi mong mahal mo. Natigilan siya. Anong pumatay? Nahanap na namin ang mga labi ni Papa sa ilalim ng kapilya, Leandro, kasama ang baril na ginamit ni Escolastica na may mga ukit pa ng pangalan ng pamilya Salvador.
Ang ebidensyang iyon ang tatapos sa inyong lahat. Hindi, hindi ko alam yan, Wina, maniwala ka. Sigaw niya habang sinisipa ang rehas sa galit at takot. Mula sa kabilang selda humagalpak ng tawa si Mara. Isang tawang puno ng pait at pagkasira ng bait. Ang tanga mo talaga, Leandro. Akala mo ba ay makakaligtas ka, pare-pareho tayong mabubulok dito? Pero alam mo, Wina, panalo ka pa rin. Panalo ka dahil ikaw ang naiwang mag-isa sa malawak mong lupa. Isang baog na reyna sa isang libingan. Lumapit ako sa selda ni Mara. Maaaring mag-isa ako, Mara. Pero ang kalayaang hawak ko ay hindi kailanman matitikman ng isang babaeng nabuhay sa foam at bulak. At tungkol sa anak mo, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong lalaki siyang alam ang katotohanan na ang kanyang ina ay isang magnanakaw at ang kanyang ama ay sarili mong kapatid. Namutla si Mara. Ang kanyang mga labi ay nanginig ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang pagkatao ay tuluyan ng nadurog sa harap ko. Iniwan ko sila at nagtungo sa silid kung nasaan si Doña Escolastica. Dahil sa kanyang edad, nakaupo siya sa isang silya, binabantayan ng 2 pulis. Pagpasok ko, tinaasan niya ako ng kilay, pilit pa ring pinapanatili ang kanyang pagiging senyora. Wina, akala mo ba ay natalo mo na ako? May mga koneksyon ako sa Maynila. Hindi niyo ako mapapanatili dito, singhal niya. Inilapag ko ang metal na kahon sa ibabaw ng lamesa sa tapat niya. Ang mga connection mo, Mama, ay naputol na kasabay ng pagkaka-freeze ng lahat ng accounts na ninakaw nyo mula sa Villacorta Trust. At ito, binuksan ko ang kahon at inilabas ang isang sulat. Ito ang huling testamento ni Papa. Sinimulan kong basahin ang sulat sa isang malinaw at matatag na boses. Sa aking anak Wilhelmina, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang maghihiganti gamit ang dugo. Ang Hacienda Villacorta ay hindi isang premyo kundi isang obligasyon. Sa sandaling malaman mo ang katotohanan, ibinibigay ko sa iyo ang kapangyarihang buwagin ng korporasyon at ipamahagi ang lupain sa mga tunay na nagsasaka nito. Nanlaki ang mga mata ni Doña Escolastica. Ano ipamahagi, hibang ang ama mo? Ang lupang iyan ay bilyon ang halaga. Iyan ang pagkakaiba niyo ni Papa. Sabi ko habang tinititigan siyang mabuti. Para sa inyo ang lupa ay pera. Para sa amin ang lupa ay katarungan. Ngayong araw formal ko nang nilagdaan ang mga papeles para sa agrarian reform ng Hacienda Villacorta. Walang matitira sa inyo kahit isang dakok ng lupa. Ang mansyong tinitirhan mo magiging isang museum ng kasaysayan ng mga magsasaka. Wala kang karapatan, iyan ang aking buhay. Sigaw ni Doña Escolastica, pilit na tumatayo para sa kalinako, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga pulis. Ang buhay mo, Escolastica, ay isang malaking pagnanakaw. At ngayon, oras na ng pagsingil, malamig kong sagot. Tumalikod ako at lumabas ng presinto. Ang sikat ng araw ay tumatama sa aking mukha, mainit at puno ng pag-asa. Sa labas naghihintay ang mga magsasaka ng hasyenda. Nang makita nila ako, dahan-dahan silang nagbigay-pugay, isang paggalang na hindi kailanman nakuha ni na Leandro. Senyora Wina, totoo po ba ang lupa? Sa amin na, tanong ng isang matandang magsasaka. Tumango ako at ngumiti ng tapat. Inyo na ang lupa, tatay. Ang bawat tahi ng ating kasaysayan ay malaya na mula sa mga mapagpanggap. Habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Si Attorney Santos. Winatapos na ang laban. Ang hatol ng lupa ay naibigay na. Ano nang plano mo? Tumingin ako sa malawak na abot-tanaw ng Batangas. Plano, ngayon ko palang sisimulan ang mabuhay para sa sarili ko, attorney. Wala nang mga anino, wala nang mga lihim. Ang kailangan ko na lang ay ang huling piraso ng borda. Anong borda? Ang borda ng kapatawaran para sa aking sarili. Bulong ko habang binubuhay ang makina ng sasakyan. Ang bawat gamit na may tatak ng mga Salvador ay dahan-dahang inilalabas sa mansyon. Ang tunog ng mga mabibigat na kahoy na ikinakarga sa truck ay tila isang kumpas ng musika na naglilinis sa dumi ng nakaraan. Nakatayo ako sa gitna ng sala, hawak ang isang baso ng sariwang buko juice. Ang sikat ng araw ay malayang nakakapasok sa mga bintana, wala na ang mga makakapal na kortinang pelus na tila sumasakal sa hanging Batangas. Senyora Wina, tapos na po kaming mag-impake sa silid ni Doña Escolastica. Pahayag ng isang tauhan. Tumango ako. Salamat. Dalhin niyo ang lahat ng iyan sa warehouse. Ipa-auction niyo
at ang kikitain ay ilaan sa pondo para sa scholarship ng mga anak ng magsasaka. Masusunod po, senyoran, sagot niya nang may malawak na ngiti bago magpatuloy sa trabaho. Habang naglalakad ako sa pasilyo, nakita ko si Pilar. Nakatayo siya sa tabi ng pintuan, bitbit ang isang maliit na bag. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may bakas din ng kapayapaan. Ang kanyang anak na si Junior ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Senyora, alis na po kami, mahinang sabi ni Pilar. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan sa pagligtas kay Junior at sa hindi pagpapakulong sa akin. Tumigil ako sa harap niya. Tiningnan ko ang matanda na nag-alaga sa akin at ang batang walang kinalaman sa kasakiman ng matatanda. Ang pera sa loob ng envelope na ibinigay ko sa iyo ay sapat na para makapagsimula kayo sa Bicol. Gamitin mo iyan para pag-aralin si Junior, Pilar, mahinahon kong sabi. Hindi ko kayang kalimutan ang pagtataksil mo, ngunit hindi ko rin kayang kalimutan ang mga taon na itinuring kitang ina. Huling pagkikita na natin ito, mag-iingat kayo. Napaluha si Pilar at mabilis na kinuha ang aking kamay para magmano. Salamat po, Senyora Wina. Pagpalain po kayo ng puong may kapal. Pinanood ko silang maglakad palabas ng gate. Isang mabigat na bahagi ng aking buhay ang dahan-dahang naglalaho sa abot-tanaw. Masakit ngunit kailangang putulin ang bawat hiblang nagkakabit sa akin sa laso ng nakaraan. Nang hapon ding iyon, binisita ko si Rosario sa safe house na inilaan ko para sa kanya. Maayos ang kanyang kalagayan at ang kanyang tiyan ay malaki na isang tunay na buhay na malapit nang lumabas sa mundong ito. Senyora Wina Puyi. Bungad ni Rosario pilit na tumatayo mula sa silya. Salamat po sa lahat, sabi po ng doktor, malapit na akong manganak. Huwag kang mag-alala, Rosario. Ang kooperatiba ng Villacorta ang magpapaaral sa batang iyan. Hindi siya lalaking Salvador at hindi rin siya lalaking di makulangan. Lalaki siyang may sariling pangalan at dangal pangako ko sa kanya. Nakita ko ang pag-asa sa mga mata ng babaeng minsang naging kasangkapan ng kasamaan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aking tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga kaaway, kundi sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga taong biktima rin ng sistemang iyon. Pagbalik ko sa mansyon, hinarap ko ang aking bagong proyekto. Sa tulong ni Attorney Santos, formal ko nang binuksan ang Villacorta Weaving and Law Center. Ang unang palapag ng mansyon ay puno na ngayon ng mga kagamitan sa pagbuborda. Dito ang mga kababaihan ng Batangas ay hindi lamang ituturing na mga manggagawa. Tuturuan sila ng kanilang mga karapatan sa ilalim ng batas upang wala ng asawa o biyenan ang makakaapi sa kanila pagdating sa ari-arian. Ang ganda ng disenyo na ito winagpuna ni Doña Gregoria, na ngayong ay madalas nang bumisita sa mansyon. Hawak niya ang isang piraso ng tela na binuburda ng isang batang babae. Ang phoenix na bumabangon mula sa abo. Iyan po ang magiging simbolo natin, Lola. Sagot ko habang hinahaplos ang tela. Dahil ang bawat babaeng dumaan sa sakit ay may karapatang muling lumipad. Habang masaya ang lahat sa loob ng sentro, lumapit sa akin si Attorney Santos na may hawak na isang dokumento mula sa korte. Wina-final na ang hatol. Habang buhay na pagkabilanggo para kay Doña Escolastica at Gardo Sr. Si Leandro naman ay binigyan ng 20 taon dahil sa pakikipagtulungan sa kaso ng pagpatay, ngunit wala na siyang matatanggap na kahit anong bahagi ng ari-arian. Ang annulment niyo ay formal na ring inaprubahan. Huminga ako ng malalim. Ang bigat sa aking dibdib ay tuluyan ng naglaho. Wala na ang apelidong Salvador sa aking pangalan. Ako na muli si Wilhelmina Villacorta, isang malayang babae. Lumakad ako patungo sa balkonahe at tiningnan ang malawak na lupain. Wala na ang mga bakod na naghihiwalay sa mga magsasaka at sa kanilang kinabukasan. Ang bawat hektarya ay kanila na at ang bawat ani ay para sa kanilang pamilya. Tapos na ang kwento ng puot attorney, bulong ko sa hangin. Oras na para isulat ang kwento ng kapayapaan. Ngunit bago lumubog ang araw, may isang sasakyang tumigil sa tapat ng mansyon. Isang lalaking naka-uniforme ng militar ang bumaba. Ang kanyang mukha ay pamilyar, siya ang kababata ko, na matagal nang nawala, ang tanging taong nakakaalam ng aking mga pangarap bago pa ako nabilanggo sa maling kasal. Wina, tawag niya, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Ngumiti ako. Ang huling tahi ng aking buhay ay hindi pala tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa muling pagbubukas ng puso sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa akin. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang yanigin ng iskandalo ang buong Batangas. Ngayong hapon, ang sikat ng araw
ay tila gintong ibinubuhos sa malawak na hardin ng Hacienda Villacorta. Wala na ang mabigat at madilim na presensya na dati ay bumabalot sa mansyong ito. Ang maririnig na lamang ay ang masayang tawanan ng mga kababaihan mula sa bulwagan at ang malayang pag-awit ng mga ibon sa mga puno ng nara. Dahan-dahan kong hinahaplos ang isang malaking frame ng Borda na nakasabit sa sentro ng aming gallery. Ito ang disenyo na binuo ko sa gitna ng aking pakikipaglaban, isang mapangahas na phoenix na ang bawat pakpak ay may nakasulat na mga salitang katarungan, dangal at kalayaan. Napakaganda, Senyora Wina, wika ng isang batang boses. Lumingon ako at nakita si Rosario, nakarga ang kanyang 8 buwang gulang na sanggol. Maayos na ang kanyang kalagayan ng kanyang mga mata, ay wala na ang takot na dati ay nananahan doon. Nagtatrabaho na siya ngayon bilang isa sa mga head designers ng aming kooperatiba. Ang bata na pinangalanan niyang Victor ay malusog at masayahin, isang paalala na sa kabila ng kasinungalingan ay may sumisibol na katotohanan. Ang bawat tahi ay may kwento, Rosario. Sagot ko habang hinahawakan ang maliit na kamay ng sanggol. At ang kwento ni Victor ay magsisimula sa katotohanan. Mula sa bintana, natatanaw ko ang mga magsasaka na abala sa pag-ani. Ang lupang ito ay hindi na pagmamay-ari ng isang tao lamang. Ito ay pag-aari na ng komunidad. Ang bawat butil ng palay na kanilang itinatanim ay para sa kanilang sariling hapagkainan. Ito ang hustisyang ipinangako ko sa aking ama. Naalala ko ang huling balita mula sa National Penitentiary. Si Doña Escolastica ay nananatiling nakakulong, ang kanyang karangyaan ay naging alikabok na lamang sa loob ng malamig na selda. Si Leandro naman, ayon sa aking abogado, ay tuluyan ng kinalimutan ng mundo. Ang huling narinig ko ay madalas siyang tulala binabanggit ang aking pangalan sa gitna ng gabi, isang pagsisising huli, na para sa isang pusong nabulag ng kasakiman. Si Mara naman ay nasa isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa pag-iisip, patuloy na naghahanap sa isang bayaning, hindi naman kailanman naging totoo. Hindi ko na sila kinamumuhian. Ang galit ay isang uri ng gapos at sa wakas pinili ko ng maging malaya. Winag. Tawag ng isang pamilyar na boses mula sa bukana ng gallery. Si Mateo. Nakasuot siya ng kanyang uniforme, ang kanyang tindig ay matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lambing. Lumapit siya sa akin, ang bawat hakbang niya sa sahig ay may dalang katiyakan. Handa na ang lahat para sa celebration sa plaza. Hinihintay ka na ng mga tao, sabi niya. Salamat, Mateo. Mauna ka, nasusunod ako pagkatapos ng huling tahi na ito. Sagot ko ng may ngiti. Tumigil siya sa tabi ko at dahan-dahang hinawakan ng aking kamay, isang hawak na hindi nagnanakaw, kundi nagbibigay ng lakas. Hindi mo na kailangang gawin ang lahat ng mag-isa, Wina. Nandito na ako. Isang malalim na pagpapakawala ng hininga ang ginawa ko. Ang damdaming kilig na akala ko ay namatay na kasabay ng aking tiwala sa mundo ay muling gumigising, ngunit sa paraang mas kalmado at mas tapat. Tumango ako sa kanya, isang pag-amin na handa na akong muling magtiwala. Nang makaalis si Mateo, binalikan ko ang aking borda. Kinuha ko ang gintong sinulid at tinapos ang huling hibla sa mata ng phoenix. Ang bawat tusok ng karayom ay tila pagsasara ng isang madilim na kabanata at pagbubukas ng isang bagong pahina na puno ng liwanag. Ang buhay ay parang isang malaking tela. Minsan ang mga tahi ay magulo, puno ng buhol at may mga bahaging nasisira. Ngunit kung marunong kang humawak ng karayom at meron kang pasensya na ayusin ang bawat hibla, makabubuo ka ng isang obra maestra na mas matibay pa sa anumang unos. Ako si Wilhelmina Villacorta. Isang anak, isang tagapagmana at isang babaeng nabuhay sa apoy upang muling mabuo ang kanyang sariling dangal. Ang aking kwento ay hindi natatapos sa paghihiganti. Natatapos ito sa isang tahimik, payapa at masayang panibagong simula. Dahan-dahan kong itinabi ang aking mga sinulid at lumabas ng mansyon. Ang hangin ng Batangas ay yumayakap sa akin, tila bumubulong na sa wakas. Ang Hacienda Villacorta ay tunay na ngang malaya.